Abay, talaga nga namang, oo, pinuno nyo na ng kababalaghan ang bansang Pilipinas at hindi nyo man lang binigyan ng kahit katiting na kahihiyan. So ngayon, ito yung balita guys. Ewan ko ba? Ay nako. So sabi dito sa Global Daily Mirror, so FPRRD, former President Rodrigo Roa Duterte to lead the prayer rally in Davao City on January 28. So ngayong araw, mamayang gabi, inanunsyo ho ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or PDP Laban na si former President Rodrigo Roa Duterte pala ang magli-lead ng prayer rally. So this is a historical prayer rally daw and gusto nila maging part daw kayo ng kanilang momentous gathering. Nakakaloka. Talaga nga namang magiging very historical prayer rally to. Kasi hindi natin inaasahan na manggagaling or ang maglilid dito is yung taong madaming ginawang kababalaghan sa bansang Pilipinas. Imagine, ngayon ko lang nalaman na marunong palang magdasal ang taong minura ang Diyos, marunong palang magdasal ang taong minura ang Santo Papa, marunong din palang magdasal ang taong gustong mapunta sa impyerno, at marunong din palang magdasal ang taong hinihikayat ang kanyang mga supporters na sumama sa kanya sa impyerno dahil hindi naman daw kayo katanggap-tanggap sa langit. Abay, talagang very historical naman talaga yan kasi hindi ko inaasahan coming from the person na utak, person of interest dito sa ICC, abay marunong palang magdasal. Marunong palang magdasal. Tapos ngayon guys, nakita ko sa post ng SMNI, nandito na pala yung mga taong, mga invited, yan o, nakikita nyo. Nandun na pala sila sa Davao. Nag-aano na sila, nagpo-form na sila ng grupo para wasakin, sirain itong administrasyon ni former ni President Bongbong Marcos. So nakikita niyo diyan si Harry Roque. Si Vic, nako yung bumaliktad. Si Celis, si Badoy. Nandyan. Mamaya darating si Bongo at si Bato, pati si former President Rodrigo Roa Duterte. So nauna na itong mga kilalang personalidad kuno. Nahakbang ng maisog leader forum sa Davao City. So mamaya gaganaping gabi ang candlelight prayer rally para kontrahin guys ang People's Initiative. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ngayon nandoon sa Quirino, yan, saan ba yun? Nakalimutan ko na. Sa Quirino Grandstand para magsalita sa kanyang mga nais pang gawin, nais pang improvement, at yung kanyang mga ahensya para sa mga mitiin nila, para sa ikaunlad ng ating bayan. Abay, taliwas naman dito sa nangyayari sa Davao. Kasi ang kanila, nagdadasal sila para sa kaibabagsak ng bansang Pilipinas. Abay, tama ba yun? Talaga nga namang tama yung sabi nyo, no? Very historical, prayer rally. Okay, tuloy natin, basahin natin. Sabi pa dito, PDP Laban said that the party is thrilled to extend its heartfelt invitation, heartfelt invitation down to everyone to join the historic prayer rally and be part of the momentous gathering. The prayer rally is dedicated to promoting transparency. Na yung transparency na yan, hindi namin naranasan noong panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. And up to this moment, yung huling SALN na pinakita ko ni Digong is yung 2016 pa. So, sabi-sabi kayo ng transparency, kayo mismo sa sarili nyo, hindi nga kayo naging transparent. At ngayon lang din namin narinig yung 51 billion issue ni Congressman Pulong. Transparency pala. Bakit kayo hindi naging transparent sa amin? Ngayon, sabi pa dito, accountability, peace, and security. The party believes these are the cornerstone of effective governance. Kaya pala hindi kayo naging effective noon. Kasi wala kayo nung tinatawag na transparency, accountability,
peace and security. Diba? Kaya hindi naging effective yung governance nyo noon kasi yung mga pinagsasabi nyo noon, wala din naman pala yan sa inyo ngayon. Diba? Hindi nyo pala yan ginawa noon. Nakakaloka. Come and lend your support as we unite in our shared vision for a better future. Your presence is invaluable and together we can make a difference. O, pag sumama daw kayo sa kanila, makakagawa kayo ng pagbabago. O, anong pagbabago ang tinutukoy nyo? Yung pagpababagsak sa bansang Pilipinas, yun ba? Abay, mga tarantado. Tapos yung mga kasama nyo dyan, yung mga taong merong issue sa pera, diba? Parmali. Nakakaloka. Si Bongo, yung sa frigate, something na issue niya na yan. Diba? Kayo tong hindi nagpo-promote ng transparency tapos ngayon ililipat nyo sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kaya nga naging transparent itong si President at nakita namin yung mga perang winaldas nyo pala noon. Diba? Nasaan napunta yung 51 billion ni Pulong? Kung totoong merong transparency kayo. Paano magkakaroon ng transparency? Yung COA, pinagbabantaan mo. Nyo. Diba guys? Narinig nyo na yan sa akin na yung COA, nag-joke si Digong. Search nga natin dito sa sa YouTube. Nag-joke ho si Digong about sa COA. Na sinasabi niya, ipapakidnap niya daw, putang ina yung kuwa na yan. Litse. Kasi yung kuwa, every time, may mali talaga. Ano ba itong kuwa na ito? So, mag-kidnap tayo ng taga-kuwa, lagay natin, torture natin dito. Sino ba gusto makulong ng ano? Pero yung pahirapan, ang ayaw ko yung pahirapan. O, diba? Kita nyo. Diba? Paano magkakaroon ng transparency? Kung itong si former press, binantaan ng COA. O kaya ngayon lang natin nalaman yung mga perang naggastos nila noong panahon ni Digong. Kung paano din natin makita na lumobo ang confidential funds ni Sara Duterte as a mayor ng Davao nung nakaupo yung kanyang ama. Humigit 2.6, 2.7, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong na lang, yung naging confidential funds ni Sara, mayor pa lamang siya ng Davao. Ito namang si Pulong, 51 billion, mas malaki pa. Diba? Oh, transparency, accountability. Nagkaroon ba ng peace nung panahon ni Digong? Halos nga naging madugo ang bawat araw sa mamamayang Pilipino dahil tinakot tayo. Binalo tayo sa takot. Diba? Maglalakad ka lang sa daanan, baka malay mo, hindi natin namalayan, pinagbintangan ka na pala, naggumagamit ka ng masasamang gamot. Dahil nauso yung palit ulo noon. Oh, gusto nyo na naman ng pruweba. Ay, nako, ako pang hinahanapan nyo ng pruweba na hindi ako guys, naglalatag ng mga sinasabi ko or mga kung ano pa man dyan, nang wala akong patunay. O, yan, nakikita niyo yan. Police describe kill rewards. Stage crime scene in Duterte's drug war. So, bawat ulong na papatay nyo ng mga adik ay may perang kapalit. Ay, ang tanong, kung adik ba yun? Diba? Kasi guys, para sa akin, nilabag talaga nila yung human rights law. Yung karapatang pantao. Imagine, pag adik, i-rehab. Pag may kulang-kulang yan, bigyan ng pagkakataon. Kasi madami namang taong nagbabago pag binigyan ng second chance. Pag hindi pa nagbago, ikulong. Diba? Ganun kasimple sana, kagaya ng ginagawa ni President Bongbong Marcos ngayon. Mayroon siyang rehabilitation center na doon sa Davao ba yun, if I'm not mistaken, or dito sa Visayas. Para yung mga adik-adik, hindi na
dadalhin sa Manila. Diyan na sa kanilang area at i-rehab. Hindi yung dadaanin sa madugo tapos wala naman palang nahuling malaking isda sa mga gumagamit ng masasamang gamot. Now anyway, 'di ba? Tapos aasahan natin na ikaw ang maglilid. Siya pala guys ang maglilid ng prayer rally mamayang gabi doon sa Davao. Abay, malaking kahiya naman. Nagaling pa mismo sa taong madaming di umano pinatay ko no. According dito kay Edgar Matubato at according din dito sa statement ni Arturo Las Cañas. 'Di ba? Nakakahiya coming from a person na nagsalita din na minura ang Diyos. O baka hindi nyo pa nakikita na minura ni Digong ang Diyos. Okay, panood natin. Who is this stupid guy? Stupid lang talaga itong kung ganun. You created something perfect. And then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. Okay, hanggang dyan lang. At least, nakita nyo naman na minura niya ang Diyos. O tapos yan, niyayaya din kayo niyan. Papuntang impyerno. Diba? O, hindi lang yan, guys. O, handa din daw siyang mapuntahan ng impyerno. So, ang tanong dito, papakinggan kaya ng Diyos yung mga pinagsasabi niya? Nakakaloka. Stress yung bulbul ko.